Nanginginig ang mga kamay ni Mia habang pinipindot ang berdeng butones sa screen ng kanyang luma at gasgas ng telepono. Bawat pagtibok ng kanyang puso ay kasabay ng mahinang tunog ng pagring sa kabilang linya. Sa maliit at masikip na kwartong inuupahan na niya sa isang eskinita sa Maynila, ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras. "Hello, ate." Ang basag na boses ng kanyang kapatid na si Leo ang sumagot. "Leo, kumusta si nanay?" Diretsong tanong ni Mia, hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Ang takot ay tila isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang batok. Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga sa kabilang linya, isang tunog na nagpabigat lalo sa hangin sa loob ng kwarto. "Ate, isinugod na naman namin siya sa ospital kanina. Hirap na naman siyang huminga. Sabi ng doktor kailangan na talaga siyang madialysis ng regular. Ubos na ang perang pinadala mo noong nakaraan." Ang bawat salita ni Leo ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa puso ni Mia. Napapikit siya nang mariin kinokontrol ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Si Nanay Rosario niya, ang nag-iisa niyang ilaw, ang dahilan kung bakit siya nakikipagsapalaran sa magulong syudad na ito. "Gagawan ko ng paraan, Leo," sabi niya. Pilit pinatatatag ang boses kahit sa loob niya ay gumuho na ang lahat. "May pupuntahan akong interview ngayon. Malaking bahay. Malaki siguro ang sahod. Ipagdasal mo ako." "Lagi naman, ate. Ingat ka dyan," sagot ni Leo bago naputol ang tawag. Nabitawan ni Mia ang telepono sa ibabaw ng kanyang kandungan. Ang desperasyon ay isang kumunoy na unti-unti siyang hinihila pababa. Kailangan niya ang trabahong ito. Hindi ito isang pagpipilian. Ito ay isang pangangailangan para mabuhay ang kanyang ina. Ilang oras ang lumipas matapos ang masikip na biyahe sa jeep at nakakapasong lakad sa ilalim ng araw, natagpuan ni Mia ang sarili na nakatayo sa harap ng isang dambuhalang gate. Ang address na nakasulat sa kapirasong papel sa kanyang kamay ay tumutugma sa ginintuang mga letra na nakaukit sa mataas na pader na bato, Villa de San Jose. Para itong tarangkahan ng isang palasyo malayo sa mundong kinagisnan niya. Pinapasok siya ng gwardiya matapos kumpirmahin ang kanyang pangalan. Habang naglalakad siya sa mahabang driveway na gawa sa cobblestone, hindi niya maiwasang mamangha at kasabay nito ay makaramdam ng panliliit. Ang hardin ay mas malawak pa sa buong lupain nila, sa probinsya puno ng mga bulaklak na hindi niya pa nakikita kailanman. Sa gitna ay isang fountain na may mga anghel na bato. Ang bahay mismo ay isang mansyon. Puting-puti, may malalaking bintanang salamin at mga haliging parang sa mga gusali sa Europa. Bawat sulok nito ay sumisigaw ng karangyaan. Sangkarangyaan na tila nangungutya sa kanyang luma at kupas ng bestida at sa sapatos niyang ilang beses nang tinahi ang talampakan. Isang kasambahay na nakauniforme ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Ang pinto ay gawa sa kahoy na halos 2 beses ang taas niya. Pagpasok niya, isang malamig na hangin mula sa aircon ang sumalubong sa kanya. Ang sahig ay gawa sa marmol na sobrang kintab, kaya niyang makita ang sarili niyang refleksyon. Isang dambuhalang chandelier na gawa sa libu-libong kristal ang nakabitin mula sa mataas na kisame. "Maupo ka muna dyan," sabi ng kasambahay, itinuturo ang isang sofa sa gilid. Sumunod si Mia, ngunit hindi niya magawang isandal ang kanyang likod. Naramdaman niya na kahit ang alikabok sa kanyang damit ay isang kasalanan sa lugar na yon. Ilang minuto siyang naghintay, ang kaba sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa ingay ng trapiko sa EDSA. Maya-maya narinig niya ang mahinang tunog ng mga takong na pumapalakpak sa marmol na sahig. Isang babae ang bumaba mula sa paikot na hagdanan. Matangkad, balingkinitan ang katawan at nakasuot ng isang eleganteng damit na mukhang mas mahal pa sa lahat ng ari-arian ng pamilya niya. Ang mukha nito ay parang isang mamahaling manika, perpekto ang pagkaka-makeup, walang kahit isang hibla ng buhok na wala sa lugar. Ngunit ang mga mata nito ay malamig at mapanuri. "Ikaw ba si Mia?" Tanong ng babae, ang boses
ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Siya si Catherine, ang ginang ng mansyon. Opo, ma'am. Sagot ni Mia na patayo agad. Sinuri siya ni Catherine mula ulo hanggang paa at sa paraan ng pagtingin nito, naramdaman ni Mia na para siyang isang basahan na naligaw sa loob ng isang art gallery. Saan ka galing? Sa probinsya po, ma'am. Sa Laguna po. May karanasan ka na ba sa pagiging kasambahay sa ganito kalaking bahay? Sa amin po sanay po ako sa lahat ng gawaing bahay. Walang kwenta sa akin ang karanasan sa probinsya. Putol ni Catherine sa kanya. Dito iba ang pamantayan. Ang alikabok, hindi nakikita nararamdaman. Ang mga gamit dito, mas mahal pa sa buhay mo. Isang pagkakamali mo lang hindi mo mababayaran kahit magtrabaho ka habang buhay. Napalunok si Mia. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay unti-unting namamatay. Halos sigurado na siyang hindi siya matatanggap. Nang akmang magsasalita na si Catherine para marahil ay paalisin na siya, isang malakas na boses ng lalaki ang narinig mula sa may pinto. Catherine, nandito na ako. Pumasok ang isang lalaking nasa edad 40. Matipuno ang pangangatawan, bakas sa mukha ang pagod, ngunit may kabaitan sa mga mata. Iniluwa nito ang suot na coat at ibinigay sa isa pang kasambahay. Ito si Eduardo, ang bilyonaryong asawa ni Catherine. Napatingin si Eduardo kay Mia. May bisita pala tayo, mahal. Aplikante lang, pero mukhang hindi siya uubra. Mabilis na sagot ni Catherine, may halong pagkainis sa tono. Hindi pinansin ni Eduardo ang sinabi ng asawa. Lumapit siya kay Mia. Anong pangalan mo, Hija? Mia po, sir. Nakita ni Eduardo ang panginginig sa mga kamay ni Mia at ang determinasyon sa mga mata nito. Bilang isang taong nagmula rin sa hirap, may nakita siya sa dalaga na pamilyar sa kanya. Bakit mo kailangan ang trabahong ito? Ang simpleng tanong na yon na sinabi sa malumanay na paraan ang nagpabagsak sa pader na itinatayo ni Mia. Nabasag ang kanyang boses nang sumagot siya. Kailangan pong maoperahan ng nanay ko, sir. May sakit po siya sa bato. Kailangan ko po siyang mapagamot. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa salas. Tumingin si Eduardo sa kanyang asawa. Catherine, kailangan natin ng tulong sa bahay. Pero Eduardo, tingnan mo nga siya. Hindi siya bagay dito. Giit ni Catherine. Lahat ng tao ay may karapatang magkaroon ng pagkakataon. Matigas na sabi ni Eduardo, ang mga mata ay nakatuon pa rin kay Mia. Ang importante ay ang dahilan niya. Mas mapagkakatiwalaan ang taong lumalaban para sa pamilya. Humarap siyang muli kay Mia. Simula bukas, tinatanggap ka na. Parang musika sa pandinig ni Mia ang mga salitang iyon. Gusto niyang lumuhod at magpasalamat, ngunit pinigilan niya ang sarili. Salamat po, sir. Maraming salamat po. Hindi po kayo magsisisi. Narinig niya ang mahinang pag-irap ni Catherine. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang tinging nagbabala. Matalim na parang kutsilyo ang ipinukol sa kanya ng ginang. Napilitan itong sumang-ayon ngunit malinaw na hindi ito natutuwa. Lorna, tawag ni Catherine sa headmaid. Ihatid mo siya sa kwarto niya. Sinundan ni Mia ang matandang kasambahay. Dinaanan nila ang mga pasilyong pinalamutian ng mga painting at mamahaling florera. Umakyat sa isa pang hagdanan sa likurang bahagi ng bahay hanggang sa marating nila ang lugar para sa mga katulong. Ibinukas ni Ate Lorna ang isang pinto. Sa loob ay isang maliit na kwarto. Kasya lang ang isang kama at isang maliit na aparador. Malayong malayo sa karangyaan na nakita niya sa ibaba. Ngunit para kay Mia ito ay isang santuwaryo. Ito ang simbolo ng kanyang pag-asa. Nang magsara ang pinto at mapag-isa na siya doon, na bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa gilid ng kama. At sa katahimikan ng maliit na silid, humagulhol siya. Mga luha ng pasasalamat dahil may trabaho na siya. Mga luha ng takot para sa ugali ng bago niyang amo. At mga luhang puno ng pag-aalala para sa inang naghihintay sa kanya sa probinsya. Ito ang simula. At sa kaibuturan ng kanyang puso, ipinagdasal niyang sana ay hindi rin ito ang kanyang magiging katapusan. Nagsimula ang unang araw ni Mia
bago pa man sumikat ang araw. Giniginaw man sa lamig ng aircon na hindi niya kinasanayan bumangon siya at tahimik na ginawa ang mga gawaing nakaatas sa kanya. Sinunod niya ang listahan ng mga utos na iniwan ni Ate Lorna, maglinis ng sahig, magpunas ng mga muebles at ihanda ang almusal. Para sa kanya ang trabaho ay trabaho, isang biyaya na kailangan niyang paghusayan. Nang mag-aalas 7 bumaba si Catherine mula sa kanyang silid, suot ang isang sutlang roba. Naglakad ito sa salas na parang isang reyna na sinusuri ang kanyang kaharian. Huminto ito sa harap ng isang estanteng salamin kung saan nakapatong ang isang estatwang kristal ng isang kabayong tumatakbo. Kumikinang ito sa tama ng liwanag ng umaga. Mia, malamig na tawag nito. Agad na lumapit si Mia. Po ma'am, tingnan mong mabuti ang estatwang ito. Utos ni Catherine, itinuturo ang kristal. May nakikita ka bang mali? Pinagmasdan ito ni Mia. Malinis, walang alikabok, walang kahit anong bahid. Ngunit alam niyang hindi wala po ang tamang sagot. Pasensya na po ma'am, ano po ang kailangan kong gawin? Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Catherine. Hindi mo nakikita, mayroon pa ring manipis na alikabok sa may paanan. Linisin mo ulit at siguraduhin mong tama na sa pagkakataong ito. Dahan-dahan lang, baka sa sahod mo ng 1 taon, hindi pa yan mabayaran. Tumango lang si Mia, kumuha ng malinis na pamunas at maingat na nilinis ang estatwa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot na mabasag ito, kundi sa bigat ng pagtrato sa kanya. Ito pala ang magiging araw-araw niya. Sa kabila ng pakikitungo ni Catherine, ipinakita ni Mia ang kanyang husay. Mabilis siyang natuto. Naging organisado ang kusina, ang mga damit ay perpektong nakatupi, at ang mga halaman sa loob ng bahay ay tila mas naging buhay. Sa pananghalian, nagluto siya ng simpleng sinigang, isang bagay na nagpaalala kay Eduardo sa kanyang pagkabata. Aba, masarap ito ah. Puri ni Eduardo habang humihigop ng sabaw. Sino ang nagluto? Si Mia po, sagot ng isang kasambahay. Tumingin si Eduardo kay Mia na naghahain sa gilid at ngumiti. Ngunit si Catherine ay nagpakawala lang ng isang mahinang pag-irap. Hapon na nang may dumating na isang itim na kotse, isang babaeng nasa mga edad 6 na po ang bumaba. Simple lang ang kanyang kasuotan, isang bestidang bulaklakin at tsinelas, ngunit may awtoridad sa kanyang tindig at talas sa kanyang mga mata. Siya si Lourdes, ang ina ni Eduardo. Magandang hapon po, senyora, bati ng mga kasambahay na may ngiti at paggalang. Nasaan ang anak ko? Tanong nito, ang boses ay may init na kabaliktaran ng kay Catherine. Nasa opisina pa po, senyora, pero narito po si Ma'am Catherine, sagot ni Ate Lorna. Pumasok si Lourdes sa loob at sa salas ay nagkasalubong sila ng kanyang manugang. Tita, bati ni Catherine, halatang pilit ang nangiti habang humahalik sa pisngi ng biyenan. Catherine, sagot ni Lourdes, ang mga mata ay sinusuri ang kabuuan ng salas. Mukhang may bago kayong katulong. Napatingin ito kay Mia na abala sa pag-aayos ng mga unan sa sofa. Lumapit si Lourdes sa dalaga. Ikaw pala ang bago. Anong pangalan mo, Hija? Mia po, senyora. Magalang na sagot ni Mia, bahagyang yumuko. Ngumiti si Lourdes, isang nangiting umabot sa kanyang mga mata. Taga saan ka? Sa Laguna po. Ah, kababayan pala kita. Huwag kang mag-alala, mukha ka namang mabait na bata. Sabi ni Lourdes, tinapik pa ang balikat ni Mia bago muling humarap kay Catherine. Sana, alagaan ninyo siyang mabuti. Mahirap makahanap ng matinong kasambahay ngayon. Ang bawat salita ni Lourdes ay tila may dalang patama. Ramdam ni Mia ang tensyon sa pagitan ng magbiyenan. Sa hapunan, lalong umigting ang lahat. Naghanda si Catherine ng isang espesyal na hapunan steak at red wine. Ngunit naglabas si Lourdes ng sarili niyang baon na nakalagay sa isang lumang Tupperware adobo. Mas gusto ko pa rin ang lutong bahay, sabi ni Lourdes habang nagsasandok. Ramdam mo ang pagmamahal, hindi tulad ng mga pagkain sa restaurant na puro porma lang. Well, some people have more refined palates, tita. Sagot ni Catherine, hawak ang kanyang kupita ng wine.
Tumingin si Lourdes sa kanya diretso sa mga mata. Ang pagiging totoo sa sarili iyon ang tunay na refinement, iha, hindi ang pagtatago sa likod ng mamahaling gamit. Hindi na nakasagot si Catherine. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa hapagkainan, pinabasag lang ng tunog ng kanilang mga kubyertos. Kinabukasan pagkatapos ng pananghalian habang nag-uusap ang magbiyenan sa hardin, isang magarang sports car ang pumasok sa gate. Isang lalaking matangkad makisig at prenteng-prente ang dating ang bumaba. Adrian. Masayang bati ni Catherine, ang mukha niya ay biglang nagliwanag sa paraang hindi pa nakikita ni Mia kailanman. "Kathy, my dear," sabi ng lalaki, humalik sa pisngi ni Catherine. Tita, si Adrian po pala, isang matagal ng kaibigan. Pakilala ni Catherine kay Lourdes. Ngumiti lang si Lourdes, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na parang sa isang agila. Kaibigan ulit nito sa salita na parabang nilalasahan ng kahulugan. Nag-usap ang tatlo sa terrace habang si Mia ay nagdidilig ng mga halaman sa di kalayuan. Narinig niya ang masayang tawanan ni Catherine, isang tunog na malaya at walang pagkukunwari, isang tunog na hindi niya kailanman ibinibigay sa asawa nitong si Eduardo. Nang tumayo si Lourdes para pumasok sa loob at kumuha ng tubig na iwan si Catherine at Adrian, inakala nilang walang nakatingin. Mula sa likod ng malalagong dahon ng mga orkidya, natigilan si Mia. Nakita niya ang isang bagay na nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Mabilis na hinawakan ni Adrian ang kamay ni Catherine na nasa ibabaw ng mesa. Hindi ito isang simpleng hawak ng magkaibigan. May pag-aari, may pagnanasa. Pinisil ito ni Adrian ng bahagya at si Catherine naman ay sumagot sa pamamagitan ng isang tingin na puno ng lihim at pangungulila. Isang saglit lang iyon. Binitawan din agad ni Adrian ang kamay nito nang maramdaman nilang pabalik na si Lourdes, ngunit sapat na ang isang saglit na iyon. Napatago si Mia sa likod ng mga halaman, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Nakita niya ang unang lamat sa perpektong imahe ng Villa de San Jose. Isang lamat na nagsasabing ang mga sikreto sa mansyong ito ay mas madilim at mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. Isang umaga habang nasa isang mamahaling spa si Catherine, binigyan si Mia ng pagkakataong linisin ng husto ang master's bedroom. Para sa kanya ito ang pinakanakakakabang parte ng mansyon. Ang silid ay isang santuwaryo ng mag-asawa puno ng mga personal na gamit na sumisigaw ng kanilang magkaibang mundo. Sa isang panig ay ang mga gamit ni Eduardo, simple organisado mga libro tungkol sa negosyo. Sa kabila naman ay ang teritoryo ni Catherine, mga bote ng pabango na mas mahal pa sa isang buwang sahod, mga alahas na nakakalat sa ibabaw ng kanyang dresser at mga damit na minsan lang sinuot. Habang nag-aalis ng alikabok sa ilalim ng kama, may isang bagay na kumislap sa makapal na karpet. Kinuha niya ito. Isang gintong cufflink. Hindi ito simple. May nakaukit ditong magkakabit na letrang A. Alam ni Mia ang itsura ng mga cufflink ni Eduardo. Nakikita niya ito tuwing pinaplansa niya ang mga damit nito. Ang mga yon ay kwadrado pilak at may inisyal na iba ito, mas magarbo, mas mapagmalaki. Ang puso ni Mia ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ito ay ebidensya, isang pisikal na patunay na may ibang lalaki sa buhay ni Catherine sa loob mismo ng pamamahay nila. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang maliit na piraso ng metal. Ano ang gagawin niya? Iiwan ba niya? Sasabihin kay Ate Lorna? O itatago? Ang takot ang nanaig. Paano kung pagbintangan siyang nagnakaw? O mas masahol, paano kung malaman ni Catherine na alam niya at tanggalin siya sa trabaho? Paano na ang kanyang ina? Sa isang mabilis na desisyon, maingat niyang binalot ang cufflink sa isang panyo mula sa kanyang bulsa at itinago ito sa ilalim ng kanyang damit. Isang sikretong bibitbitin niya, isang bombang. Hindi niya alam kung kailan sasabog. Lumipas ang mga araw at ang pagdalaw ni Adrian ay naging halos araw-araw na. Hindi na ito isang simpleng bisita. Kumikilos na ito na parang bahagi ng bahay. Uupo sa paboritong silya ni Eduardo. Mag-uutos sa mga katulong na ipagtimpla siya ng kape. Si Catherine din naman
ay tila isang bulaklak na biglang namumukadkad sa tuwing dumarating si Adrian. Ang kanyang tawa ay mas malakas, ang kanyang mga ngiti ay mas matamis. Hindi nakaligtas ang mga ito sa mapanuring mga mata ni Lourdes na sadyang dumadalaw ng walang pasabi. Isang hapon, naabutan niya si Catherine at Adrian sa library, magkalapit na nakaupo habang tinitingnan ang isang photo album. Ang kamay ni Catherine ay nakapatong sa braso ni Adrian. Mabilis silang umayos ng upo nang makita ang matanda, ngunit huli na ang lahat. Nakita na ni Lourdes ang hindi dapat makita. Kinagabihan hinintay ni Lourdes ang kanyang anak. Pagod na dumating si Eduardo mula sa trabaho, ngunit sinalubong siya ng seryosong mukha ng kanyang ina. "Anak, gusto kitang makausap," sabi ni Lourdes ng sarilinan. "Ano po iyon, ma?" "Napapansin ko lang laging nandito sa bahay yung kaibigan ni Catherine, si Adrian." Napabuntong hininga si Eduardo, hinubad ang kanyang kurbata. "Mga kaibigan lang po. Alam niyo naman si Catherine nalulungkot mag-isa dito sa laki ng bahay. Mabuti na rin na may mga kaibigan siyang dumarating." "Sana nga'y kaibigan lang." Mahinang sagot ni Lourdes, puno ng pag-aalala ang boses. "Ang akin lang, maging mapagmasid ka, anak. Minsan ang ahas ay nasa loob na ng bahay, hindi mo pa namamalayan." Hindi na lang umimik si Eduardo. Mahal niya ang kanyang asawa. Ang tiwala niya rito ay buo isang pader na sa tingin niya ay hindi kayang gibain ng kahit anong chismis. Ngunit ang mga pagdududa ni Lourdes ay may basihan. Isang gabi, habang naglilinis si Mia sa pasilyo sa ikalawang palapag, narinig niya ang mga boses mula sa nakabukas na pinto ng library. Mga boses na pamilyar sa kanya sina Catherine at Adrian. Sila ay nagtatalo mahina, ngunit mariin. "Hanggang kailan pa ba, Cathy, pagod na akong magtago?" Narinig ni Mia na sabi ni Adrian. "Konting tiis na lang, please. Hindi ganoon kadali. Kailangan nating maging maingat." Sagot ni Catherine, bakas ang pagkainip. "Maingat? O baka naman nasasanay ka na sa buhay na to, sa pera niya." May panunumbat sa boses ni Adrian. "Huwag mong sabihin yan." Galit na sagot ni Catherine. "Ginagawa ko to para sa atin, para sa kinabukasan natin." Napatigil si Mia sa paglilinis, ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Ang simpleng hinala ay nagkaroon ng kumpirmasyon. May plano sila, isang planong makakasakit sa taong nagbigay sa kanya ng trabaho. Kinabukasan, tila napuno na si Lourdes. Nakita niyang muli ang kotse ni Adrian sa driveway. Hinanap niya si Catherine at natagpuan itong nag-iisa sa hardin, kausap si Adrian sa telepono. Nang ibaba ni Catherine ang tawag, hinarap siya ng kanyang biyenan. "Catherine, gusto kitang makausap." Simula ni Lourdes kalmado, ngunit may bigat. "Ano yon, tita?" Nakataas ang kilay na tanong ni Catherine. "Ano ba talaga ang namamagitan sa inyo ni Adrian?" Nagbago ang anyo ni Catherine, nawala ang pagkukunwari at napalitan ng arogansya. "What are you implying, tita? He's a friend. Are you spying on me now?" "Hindi ko kailangang manmanan ka," matigas na sabi ni Lourdes. "Dahil kitang-kita sa mga mata ninyo, sa mga kilos ninyo. Huwag mong gawing tanga ang anak ko, Catherine. Huwag na huwag." Doon na sumabog si Catherine. Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng galit na matagal nang kinikimkim. "How dare you, palagi na lang. Simula't sa pool hindi mo na ako gusto. Kasi mahirap lang ang anak ninyo noon at ako galing sa pamilyang may pangalan. You always thought I was only after his money." Isang nakakainsultong katahimikan ang sumunod. Bago sumagot si Lourdes, ang bawat salita ay parang sampal. "Hindi ko inisip yun noon, pero ngayon, pinapatunayan mo. Lumayas ka sa pamamahay ko." Sigaw ni Catherine, nanginginig sa galit. "Pamamahay mo o pamamahay ng anak ko?" Ganting sigaw ni Lourdes. Sa gitna ng kanilang sigawan, isang pamilyar na kotse ang pumasok sa gate. Si Eduardo. Dumating siya sa eksaktong sandali ng kaguluhan. Nakita niya ang dalawang pinakamahalagang babae sa buhay niya na nagtatalo, ang isa ay galit na galit at ang isa ay nasasaktan. Bago pa man makapagsalita si Eduardo, tumakbo si Catherine, papalapit sa kanya, ang mga luha ay biglang bumuhos na parang talon. Niyakap niya ang asawa. "Eduardo, thank God you're here."
Humahagulgol niyang sabi, "Look at what your mother is doing to me." Sinasabihan niya ako ng masasakit na salita. She's accusing me of horrible things. Isinubsob niya ang kanyang muka sa dibdib ng asawa. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Nakatayo lang si Lourdes, ang muka ay nagpapakita ng matinding pagkadismaya. "Eduardo, mag-usap tayo." Si Eduardo ay natigilan, nalilito. Nasa gitna siya. Sa isang banda ay ang kanyang ina, ang babaeng kilala niya habang buhay bilang tapat at matalino. Sa kabilang banda ay ang kanyang asawa, umiiyak mukhang biktima. Tumingin siya mula sa umiiyak niyang asawa patungo sa kanyang seryosong ina. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang malaking lamat sa perpektong mundong kanyang binuo. Hindi na muling bumalik si Lourdes sa mansyon matapos ang mainit na pagtatalo nila ni Catherine. Sa halip, si Eduardo ang palihim na dumadalaw sa ina, sinusubukang ayusin ang gusot. Ngunit ang kapayapaang pinilit niyang ibalik sa kanyang pamamahay ay isang manipis na yelo lamang, maganda sa ibabaw, ngunit basag na sa ilalim. Ang galit ni Catherine sa kanyang biyenan ay hindi nawala. Naghahanap lang ito ng ibang mapagbubuntunan. At ang perpektong target ay ang tahimik at walang kalaban-laban na si Mia. Isang gabi, habang naghahanda si Catherine para sa isang importanteng party, naging impyerno ang buhay ni Mia. Bawat kilos niya ay mali sa paningin ng ginang. Maling pagkaplansa ng damit, maling pagkaayos ng sapatos, maling timpla ng tsa. Ang rurok ng lahat ay nangyari nang pumasok si Mia sa walk-in closet ni Catherine. Dala ang isang puting-puting gown na gawa sa pinakamahal na sutla. Ito ang isusuot ni Catherine sa party. Habang maingat itong isinasabit ni Mia, hawak naman ni Catherine ang isang kopita ng red wine. "Mag-ingat ka dyan," sabi ni Catherine, ang boses ay puno ng pagbabanta. "Mas mahal pa sa buong angkan mo ang halaga niyan." Nanginginig na tumango si Mia. Ngunit nang akma siyang aatras, biglang humakbang si Catherine paharap. Ang pagkilos ay sinadya mabilis at tiyak. Ang laman ng kopita ay tumapon bumuhos sa dibdib ng puting gown, lumikha ng isang malaki at nakakadiring mantsa na kulay dugo. Natigilan si Mia, nanlaki ang mga mata sa gulat at takot. "Ma'am." Isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang sakit ay tila gumuhit sa kanyang buong pagkatao. "Tanga-tanga-tanga," sigaw ni Catherine. Ang mukha ay nag-aapoy sa galit kahit malinaw na siya ang may kasalanan. "Tingnan mo ang ginawa mo. Sinira mo ang damit ko. Wala kang kwenta. At ikaw ang magbabayad nito." Hinila ni Catherine ang buhok ni Mia at kinaladkad siya palabas ng closet. Itinapon niya sa sahig ang basang pamunas. Luhod sigaw niya, "Linisin mo ang sahig gamit ang mga kamay mo. At baka sakaling matuto ka." Walang nagawa si Mia kundi sumunod. Habang nakaluhod, pinupunasan ng natapong alak sa malamig na marmol, ang mainit na luha ay sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi ang sakit ng sampal ang kanyang iniiyakan, kundi ang bigat ng pagyurak sa kanyang dignidad. Sa gitna ng kanyang pagpapakumbaba, isang kotse ang huminto sa labas. Si Eduardo umuwi ng maaga. Pumasok siya at natigilan sa kanyang nakita ang kanyang asawa, nakatayo na parang isang malupit na diyosa, at si Mia nakaluhod sa paanan nito, umiiyak habang naglilinis. "Catherine, anong nangyayari dito?" Tanong ni Eduardo, ang boses ay mababa ngunit may bigat. "Itong inutil mong katulong, Eduardo, tinapunan ng alak ang gown ko." Pagsisinungaling ni Catherine. Nakita ni Eduardo ang takot sa mga mata ni Mia at sa unang pagkakataon, hindi siya naniwala sa kanyang asawa. May mali. May kalupitang hindi niya pa nakikita dati. "Tumayo ka na dyan, Mia." Mahinahon niyang sabi. Tumingin siya kay Catherine. "Magbihis ka na lang ng iba. Damit lang yan." Ang sinabi ni Eduardo ay lalong nagsindi sa galit ni Catherine, ngunit hindi na ito nagsalita. Tinalikuran na lang sila nito at pabalang na pumasok sa silid. Dahil sa insidente, pinarusahan si Mia. Walang hapunan para sa kanya.
Nagkulong siya sa kanyang maliit na silid, yakap-yakap ang mga tuhod habang tinitiis ang kumakalam na sikmura at ang kirot sa kanyang puso. Doon tumunog ang kanyang telepono, si Leo, ate si nanay. Nanginginig ang boses ng kapatid niya. Sinabi ng doktor kritikal na. Kailangan na siyang maoperahan sa lalong madaling panahon para maglagay ng fistula sa braso niya. Kung hindi, baka hindi na siya tumagal. Ang bawat salita ay isang malakas na suntok sa dibdib ni Mia. Gumuho ang kanyang mundo. Ang lahat ng kahihiyang tiniis niya ay biglang naging walang kwenta kung hindi rin niya maililigtas ang ina. Magkano raw? Halos pabulong niyang tanong. Malaki ate, malaki. Nang matapos ang tawag humagulgol si Mia nang walang tunog. Isinubsob niya ang mukha sa unan para walang makarinig. Ang pag-asa ay tila isang malayong bituin na unti-unti nang nawawalan ng liwanag. Ilang sandali pa may kumatok ng marahan sa kanyang pinto. Nag-atubili siyang buksan ito. Pagbukas niya, bumungad sa kanya ang hindi inaasahang mukha ni Lourdes. May dala itong isang plato ng kanin at adobo. Narinig ko ang nangyari. Sabi ng matanda, ang mga mata ay puno ng awa. Huwag kang mag-alala sa manugang ko. Ang mga taong walang laman ng puso sa panlabas na anyo kumukuha ng halaga. Pumasok ito at inilapag ang pagkain sa maliit na mesa. Kumain ka na, Hija. Kailangan mo ng lakas. Nahihiyang umupo si Mia at nagsimulang kumain. Sa bawat subo, nararamdaman niya ang init ng kabaitan ng matanda. Bago umalis si Lourdes, huminto ito sa may pinto at lumingon kay Mia. Ang kanyang boses ay naging seryoso at puno ng kahulugan. Mia, makinig ka sa akin. Mag-ingat ka sa bahay na ito. Tandaan mo, ang pinakamakamandag na ahas ay ang ahas na nakatira sa loob mismo ng bahay. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Mia. Kinilabutan siya. Kinagabihan hindi siya makatulog. Ang mga sinabi ni Leo at ni Lourdes ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Bumangon siya para uminom ng tubig. Habang tahimik na bumababa sa madilim na hagdanan, may naaninag siyang liwanag mula sa salas. Dalawang tao ang nag-uusap, ang kanilang mga boses ay mahina at tila lihim. Dahan-dahan siyang sumilip. Nakita niya sina Catherine at Adrian magkatabing nakaupo sa sofa. Isang maliit na ilawan lang ang bukas. Hindi na ako makapaghintay, Adrian. Nakakasakal na. Narinig niyang sabi ni Catherine, ang boses ay puno ng pagkasuklam. Alam ko, mahal, sagot ni Adrian, hinahaplos ang braso nito. Kaya nga kailangan na nating gawin ang plano, ang huling solusyon. Natatakot ako, aminado ni Catherine. Huwag kang matakot. Bulong ni Adrian, ang kanyang mukha ay malapit na sa mukha ni Catherine. Isipin mo na lang, pagkatapos nito malaya na tayo. Tayong dalawa lang, at lahat ng yaman niya ay magiging atin. Napatakip ng bibig si Mia. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan sa dilim. Ang huling solusyon, ang kalayaan, ang yaman niya, ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa kanyang isipan at ang nabuong larawan ay isang imahe ng karahasan at kamatayan. Ang mga salitang narinig ni Mia sa dilim, ang huling solusyon. Kalayaan, lahat ng yaman niya ay naging multo na bumabagabag sa kanya araw at gabi. Ang bawat ngiti ni Catherine, bawat pag-aalok nito ng kape kay Eduardo, ay tila isang pagkilos sa isang nakamamatay na dula. Ang mansyon ay hindi na isang lugar ng trabaho para kay Mia. Ito ay naging isang hawla na gawa sa ginto kung saan ang isang mangangaso ay nag-aabang sa kanyang biktima. Isang hapon, inutusan si Mia na maglinis ng malaking family room kung saan madalas magbasa si Catherine. Naabutan niya itong nakaupo sa isang malambot na silya, tutok na tutok sa kanyang tablet. Akala ni Mia ay online shopping o social media na naman ang pinagkakaabalahan nito, kaya tahimik siyang nagsimulang magpunas ng mga mesa sa kabilang dulo ng silid. Nang akmang aalisin na ni Mia ang isang florera para punasan ang ilalim nito, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Nahulog ng isang katulong ang isang tray na puno ng mga baso sa kusina. Sa gulat ni Catherine, bahagya nitong naitaas ang hawak na tablet.
Sa isang saglit na yon, nakita ni Mia ang screen. Ang mga mata niya ay nanlaki at ang kanyang paghinga ay napigil. Hindi mga damit o alahas ang tinitingnan ni Catherine. Ang search bar ay malinaw na nakikita at ang mga salitang nakasulat dito ay parang matatalim na kutsilyong tumarak sa isipan ni Mia. Lason na walang kulay, walang amoy, nagdudulot ng atake sa puso. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Biglang bumalik sa isipan niya ang lahat ang pag-uusap nila ni Adrian, ang pagkamuhi nito sa biyenan, ang panggigipit sa pera ng kanyang ina. Ang lahat ay konektado. Hindi lang ito isang plano para iwanan si Eduardo. Ito ay isang plano para patayin siya. Mabilis na ibinaba ni Catherine ang tablet at lumingon para tingnan kung may nakakita. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang malamig at nakakakilabot na tingin ang ipinukol sa kanya ni Catherine bago ito ngumiti ng pilit. Ano ang tinitingin-tingin mo dyan, magtrabaho ka? Mula sa araw na yon si Mia ay nabuhay sa matinding takot. Bawat kilos ni Catherine ay kanyang binabantayan. Ang paraan ng paghahanda nito, ng pagkain, ang mga tawag nito sa telepono, ang mga lihim na pag-uusap. Naging anino siya sa sarili niyang takot, desperadong naghahanap ng paraan para pigilan ang isang krimen na hindi pa nangyayari. Sinubukan niyang magbigay ng babala kay Eduardo sa paraang hindi siya mapapahamak. Isang gabi, habang inihahain niya ang hapunan, pinilit niyang magsalita. Sir Eduardo, mahina niyang sabi, napapansin ko po palagi kayong mukhang pagod. Sana po ay nag-iingat kayo palagi sa inyong kalusugan, lalo na po sa inyong kinakain. Ngumiti lang si Eduardo, hindi nahalata ang lalim ng kahulugan sa mga salita ni Mia. Salamat sa pag-aalala, Mia. Talagang masipag at maalalahanin kang katulong. Huwag kang mag-alala, malakas pa ako. Ang sagot na yon ay parang isang pader na humarang sa kanyang daraanan. Paano niya sasabihin ang katotohanan ng hindi mukhang isang sinungaling na katulong na gustong sirain ang kanyang amo? Sino ang paniniwalaan ng isang bilyonaryo? Ang asawa niya sa loob ng 10 taon o ang kasambahay na ilang buwan pa lang niyang kilala? Ang mas nakakatakot pa ay ang biglang pagbabago ng ugali ni Catherine. Ang dating masungit at malupit na ginang ay naging isang maasikaso at mapagmahal na asawa. Araw-araw, ipinaghahanda niya ng baon si Eduardo. Gabi-gabi, sasalubungin niya ito ng yakap at halik. Mahal, kumusta ang araw mo? Pagod ka ba? Gusto mo ba ng masarap na tsaa? Ang mga kilos na ito na dapat sana ay nakakatuwa ay nagdulot ng kilabot kay Mia. Ito ay isang palabas, isang paghahanda para sa huling akto. Isang araw, isang delivery van ang huminto sa tapat ng gate. Isang maliit na kahon na walang marka ang iniabot sa gwardiya partikular na para kay Catherine. Si Mia na nagwawalis sa hardin ay nakita kung paano ito personal na kinuha ni Catherine. Hindi niya ito ipinabukas sa ibang katulong. Dinala niya ito sa kanyang silid at isinara ang pinto. Dahil sa kuryosidad na nababalutan ng takot, umakyat si Mia at nagkunwaring naglilinis sa pasilyo. Bahagyang nakabukas ang pinto ng silid ni Catherine. Mula sa maliit na siwang nakita niya kung paano binuksan ng ginang ang kahon. Sa loob may isang maliit na bote na gawa sa salamin, naglalaman ng isang puting pulbos. Maingat itong kinuha ni Catherine, sinuri na parang isang hiyas, at pagkatapos ay itinago sa loob ng kanyang personal na safe na nakatago sa likod ng isang painting. Kinabukasan sa isang masayang hapunan si Catherine ay may malaking anunsyo. Hinawakan niya ang kamay ni Eduardo sa ibabaw ng mesa. Mahal Angan, sabi niya, ang boses ay puno ng tamis na nakakasuka para kay Mia. Naiisip ko malapit na ang ating wedding anniversary. 10 taon na tayo, gusto kong magkaroon tayo ng isang malaking selebrasyon, isang engranding party dito mismo sa bahay, para ipagsigawan sa buong mundo kung gaano kita kamahal at para muling pag-alabin ang ating pag-ibig. Ang mukha ni Eduardo ay nagliwanag sa tuwa. Matagal na niyang hinahanap-hanap ang ganitong klaseng init mula sa kanyang asawa. Talaga mahal, magandang ideya yan.
Tumawa si Catherine. Oo naman, at para maging mas espesyal, dagdag niya habang ang kanyang mga mata ay tila nagliliwanag sa isang kakaibang paraan. May sorpresa ako sa'yo sa gabing iyon. Ako mismo ang maghahanda ng isang espesyal na cocktail para sa'yo. Isang inumin na simbolo ng ating pagmamahalan. Narinig ni Mia ang lahat mula sa gilid ng dining room. Ang kanyang katawan ay nanlamig. Ang mga piraso ng plano ay kumpleto na. Ang party, ang sorpresa, ang espesyal na cocktail. Ito na iyon. Itinakda na ni Catherine ang lugar at ang oras para sa kanyang nakamamatay na balak. At si Mia ang tanging nakakaalam ay nabibilanggo sa pagitan ng kanyang konsensya at ng kanyang nakakaparalisang takot. Dumating ang gabi ng 10 anibersaryo ni na Eduardo at Catherine. Ang buong mansyon ay tila naging isang kaharian mula sa panaginip. Libo-libong maliliit na ilaw ang nakasabit sa mga puno sa hardin, kumikislap na parang mga bituin na bumaba mula sa langit. Sa loob, ang malaking chandelier ay nagliliwanag ng buong ningning at ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga sariwang puting rosas at mamahaling pabango ng mga bisita. Isang string quartet ang tumutugtog ng mga klasikong musika sa isang sulok, nagdaragdag sa elegante at marangyang kapaligiran. Ang mga bisita ay ang mga pinakamayayaman at pinakakilalang tao sa Maynila, mga negosyante politiko at mga socialite. Ang kanilang mga tawanan at pag-uusap ay umalingaw-ngaw sa salas kasabay ng tunog ng mga kopita ng champagne na nag-uumpugan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Catherine ay isang diyosa. Nakasuot siya ng isang emerald green na gown na yumayakap sa kanyang perpektong katawan, pinalamutian ng mga diamanteng alahas na kumikinang sa bawat galaw niya. Bawat ngiti niya ay perpekto, bawat bati ay magalang. Siya ang larawan ng isang perpektong asawa ng isang bilyonaryo. Ngunit para kay Mia na nakatayo sa likod ng inihandang bar, ang bawat ngiti ni Catherine ay isang maskara. Sa likod ng mga matang iyon ay hindi isang reyna, kundi isang demonyong nag-aabang ng tamang sandali para manuklaw. Ang trabaho ni Mia sa gabing iyon ay ang tumulong sa mga bartender, siguraduhing may sapat na yelo at punan ang mga bote ng alak. Ang pwestong iyon ay perpekto. Mula roon tanaw niya ang halos buong kabuuan ng party. Nakikita niya ang bawat galaw ni Catherine, ang bawat taong kinakausap nito. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at ang kanyang puso ay walang tigil sa pagkabog na para bang may isang bombang sasabog anumang oras. Sa isang sulok nakaupo si Lourdes. Hindi tulad ng ibang bisita, simple lang ang suot niyang bestida, ngunit may bigat at autoridad ang kanyang presensya. Hindi siya nakikipaghalubilo. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatutok sa iisang tao lamang, ang kanyang manugang. Tila isang agila binabantayan niya ang bawat kilos ni Catherine, naghihintay nagmamatyag. Ilang sandali pa dumating si Adrian. Suot ang isang mamahaling tuksido, ang kanyang dating ay presko at puno ng kumpiyansa. Agad siyang sinalubong ng mga kaibigan mula sa alta sosyedad. Nang magtama ang kanilang mga mata ni Catherine, mula sa kabilang dulo ng silid, isang mabilis at halos hindi mahahalata, ngunit puno ng kahulugang tingin ang kanilang ipinagpalit. Ito ay isang tingin ng pagsasabuatan, isang kumpirmasyon na ang lahat ay nakaayos na. Lumapit si Adrian sa bar para kumuha ng inumin. "1 whiskey neat," sabi niya sa bartender. Nakatayo lang si Mia sa gilid nagkunwaring abala sa pagpupunas ng mga baso, ngunit ang kanyang mga tainga ay nakikinig. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na boses ang narinig niya sa likod ni Adrian. "Mukhang nasisiyahan ka sa party," sabi ni Lourdes, na biglang lumitaw. Napalingon si Adrian bahagyang nagulat, ngunit mabilis na nakabawi. "Senyora Lourdes, magandang gabi po." "Oo naman po, isang napakagandang selebrasyon." Ngumiti si Lourdes, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Talaga, halos isipin ko nang ikaw ang may selebrasyon." Humakbang siya palapit, ang boses ay bumaba na, parang isang bulong na may lason. "Mukhang masyado kang malapit
Sa manugang ko, hindi ba? Ang nangiti sa mukha ni Adrian ay sandaling natigilan. Isang kislap ng pagkataranta ang dumaan sa kanyang mga mata bago niya ito napalitan ng isang pekeng pagtawa. Magkaibigan lang po kami ni Kathy, Senyora. Matagal na. Kaibigan? Ulit ni Lourdes dahan-dahan na para bang sinusuri ang bigat ng salita. Tinitigan niya si Adrian mula ulo hanggang paa. Sana nga. Pagkatapos ay tinalikuran na niya ito, iniwan si Adrian na may bahid ng kaba sa kanyang perpektong mukha. Narinig at nakita ni Mia ang lahat. Ang tensyon ay halos mahahawakan na sa kapal. Nang sumapit ang 9:00 ng gabi, ang tugtog ng string quartet ay huminto. Kinuha ni Catherine ang isang maliit na kampanilya at marahan itong pinatunog. Ang lahat ng atensyon ay napunta sa kanya habang umaakyat siya sa isang maliit na entablado. Kinuha niya ang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya ang kanyang boses ay malambing at puno ng emosyon. Salamat sa pagdalo ninyo sa aming selebrasyon. 10 taon. 10 taon na ang nakalipas mula nang ibigay ko ang aking puso sa lalaking ito. Itinuro niya si Eduardo na nakatayo sa harap na kangiti at halatang ipinagmamalaki ang kanyang asawa. Sa loob ng 10 taon si Eduardo, ang aking naging bato, ang aking sandalan, ang aking lahat. Pinuno niya ng karangyaan ang aking buhay, ngunit higit sa lahat, pinuno niya ng pagmamahal ang aking puso. Ang mga bisita ay pumalakpak. Si Mia at si Lourdes lang ang hindi. Para sa kanila, ang bawat salita ay isang kasinungalingan, isang lason na binalutan ng pulot. At ngayon, pagpapatuloy ni Catherine, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw bilang simbolo ng aking walang hanggang pagmamahal at pasasalamat sa kanya. Huminto siya at lumingon sa direksyon ng bar. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ito na ang hudyat. Naintindihan ng head bartender ang senyas. Mula sa ilalim ng counter, kinuha niya ang isang espesyal na inihandang shaker. Ngunit bago pa man niya ito, simulang alugin, may isang espesyal na cocktail glass na inilabas. Ito ay naiiba sa lahat, mas elegante at may gintong gilid. Ang basong yon ay nakalaan para sa iisang tao lamang. Ang puso ni Mia ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga palad ay pinagpapawisan. Ang gabing ito, ang gabing pinangangambahan niya, ay narito na. Ang gabi ng paghuhukom. Habang nakatutok ang lahat ng atensyon kay Catherine, sa entablado sumenya siya sa head bartender. Ito na ang hudyat. Mula sa ilalim ng counter, kinuha ng bartender ang isang espesyal na cocktail glass na may gintong gilid at inilapag ito sa isang silver tray. Ang lahat ng sangkap para sa anniversary cocktail ay nakahanda na isang mamahaling gin vermouth at isang twist ng lemon peel. Ang lahat ng bisita ay nakatingin kay Catherine. Ang mga event photographer ay nakatutok ang kanilang mga kamera sa kanya. Walang sino man ang nakapansin sa isang maliit at tila walang kwentang detalye. Sa ilalim ng malakas na ilaw ng entablado, habang patuloy siyang nagsasalita ng mga matatamis na kasinungalingan, dahan-dahang ipinasok ni Catherine ang kanyang kamay sa maliit at kumikinang niyang clutch bag. Mula rito kinuha niya ang isang bagay na napakaliit, halos kasing laki lang ng kanyang hinlalaki ang bote ng lason. Ang kanyang pagkilos ay mabilis, sanay at natatabunan ng kanyang malapad na gown. Sa isang iglap habang ang bartender ay abala sa pagsasalin ng alak, binuksan ni Catherine ang takip ng bote. Sa isang kilos na halos hindi nakikita, itinagilid niya ito. Isang maliit na buhos ng puting pulbos ang bumagsak sa walang lamang cocktail glass na naghihintay sa tray. Walang tunog, walang amoy. Ang pulbos ay agad na humalo sa mga natirang patak ng yelo na para bang hindi ito umiral. Walang sino man sa daan-daang bisita ang nakakita. Walang sino man sa mga photographer ang nakakuha nito sa kanilang lente. Ngunit sa likod ng bar, mula sa dilim ng kanyang pwesto, isang pares ng mga mata ang nakasaksi sa lahat. Si Mia. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin
ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nagaganap sa kanyang harapan. Ang puting pulbos, ang lason. Pagkatapos ng kanyang nakamamatay na pagkilos, isinara ni Catherine ang bote ibinalik sa kanyang bag at nagpatuloy sa kanyang talumpati na para bang walang nangyari. At ngayon, para sa aking pinakamamahal na asawa, ang inuming simbolo ng ating pag-ibig. Tinapos ng bartender ang paghahalo ng cocktail at maingat itong isinalin sa basong may lason. Ang inumin ay mukhang perpekto malamig at kaakit-akit. Inilagay niya ito sa silver tray at nagsimulang maglakad papalapit sa entablado para ibigay kay Catherine. Bawat hakbang ng bartender ay parang isang martilyo na pumupukpok sa dibdib ni Mia. Ang oras ay tila bumagal. Nakita niya kung paano kinuha ni Catherine ang tray. Ang kanyang mga kuko na kulay dugo ay nakahawak ng mahigpit dito. Nakita niya ang matamis na ngiti sa mga labi nito habang bumababa ito sa entablado at naglalakad papalapit kay Eduardo. Ang mga bisita ay pumapalakpak. Ang string quartet ay nagsimulang tumugtog ng isang romantikong himig. Si Eduardo ay nakangiti, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Walang kamalay-malay sa kamatayang papalapit sa kanya. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Ngayon na. Ang utak ni Mia ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa dati. Ano ang gagawin niya? Sisigaw ba siya, huwag mong inumin yan? Ngunit sino ang maniniwala sa kanya? Magmumukha lang siyang isang baliw na katulong. Itutulak ba niya si Catherine? Magdudulot lang iyon ng mas malaking eskandalo at baka hindi pa rin niya mapigilan. Sa kanyang isipan, umalingaw-ngaw ang boses ni Leo, kritikal na si Nanay Ate. Ang trabaho, ang pera, ang buhay ng kanyang ina, at sa kabilang banda, ang buhay ng isang taong inosente. Ang mga salita ni Lourdes ay bumalik sa kanya. Ang pinakamakamandag na ahas ay ang ahas na nakatira sa loob mismo ng bahay. Hindi niya kayang manahimik. Hindi niya kayang mabuhay habang alam niyang may namatay dahil sa kanyang kaduwagan. Nakita niya ang isang waiter na may dalang isang mataas na tray na puno ng mga appetizer, maliliit na tinapay na may iba't ibang palaman. Papunta ito sa direksyon ni Eduardo para ialok sa mga bisitang malapit dito. Ito na ang kanyang pagkakataon, isang delikadong pagkakataon, nang si Catherine ay ilang hakbang na lang ang layo mula kay Eduardo at nang ang waiter ay eksaktong nasa pagitan nila ni Mia, kumilos siya. Mula sa likod ng bar, mabilis siyang lumabas. Hindi siya tumakbo. Naglakad siya ng mabilis na para bang may importanteng kukunin. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa tray ng waiter. Ang kanyang target ay hindi si Catherine, kundi ang kaguluhan. Sa isang perpektong tiyempo ng si Catherine ay iaabot na ang kopita kay Eduardo, sinadya ni Mia na madulas sa makintab na sahig. Ang kanyang katawan ay bumagsak pasulong direkta sa waiter. Aray! Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang tray ng pagkain ay lumipad sa ere. Ang maliliit na tinapay ay kumalat sa sahig. Ang mga baso ay nabasag. Ang biglaang ingay at gulo ay agad na pumukaw sa atensyon ng lahat. Ang romantikong sandali ay biglang naputol. Ang aksidente ni Mia ay lumikha ng isang chain reaction. Ang nagulat na waiter ay napaatras at nabunggo nito nang bahagya ang braso ni Catherine. Ang puwersa ay sapat na. Ang hawak ni Catherine na kopita ay tumagilid. Ang lason na cocktail ay sumaboy na tapon sa mamahaling gown ni Catherine at sa marmol na sahig. Isang maliit na bahagi na lang ng likido ang natira sa baso. Ang plano ay nasira. Ang perpektong sandali ay nawasak. Nakatayo si Mia sa gitna ng kalat na kayukuna para bang nahihiya. Ngunit sa ilalim ng kanyang pagpapanggap, ang kanyang puso ay dumadagundong sa tagumpay. Nailigtas niya ito. Sa ngayon, isang nakabibinging katahimikan ang biglang bumalot sa buong mansyon. Ang tugtog ay huminto. Ang mga bulungan ay natigil. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa eksena. Sa gitna si Mia, nakayuko sa gitna ng nagkalat na pagkain, ang gulat na waiter, at si Catherine
Nakatayo na tila isang estatwa, ang kanyang emerald green na gown ay may malaking basa at nakakadiring mantsa mula sa natapong cocktail. Ang perpektong plano ni Catherine ay nasira sa isang iglap. Ang kanyang perpektong nangiti ay naglaho. Sa isang sandali, nakita ng lahat ang tunay na anyo. Sa likod ng maskara, isang mukha ng purong galit at pagkasuklam. Ang kanyang pagkontrol na inalagaan niya buong gabi ay biglang gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng alon. Nakalimutan niya ang daan-daang bisita. Nakalimutan niya ang mga kamera. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng sumira sa lahat. Sa isang mabilis at marahas na kilos, humakbang si Catherine palapit kay Mia. Itinaas niya ang kanyang kamay. Isang malutong at malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Mia. Ang tunog ay umaling-aungaw sa tahimik na silid. Mas malakas pa kaysa sa nabasag na mga baso. Hayop ka. Sigaw ni Catherine. Ang kanyang boses ay nanginginig at matinis sa galit, hindi na nag-abalang itago pa ito. Tanga probinsyana. Hindi ka marunong tumingin sa dinadaanan mo. Tingnan mo ang ginawa mo. Sinira mo ang gabing ito. Kutngay sa paningin ko. Ang kalupitan sa kanyang boses at ang karahasan sa kanyang ginawa ay nagpagulat sa lahat, lalo na kay Eduardo. Nakita niya ang pulang marka ng palad ni Catherine sa pisngi ni Mia. Nakita niya ang takot at sakit sa mga mata ng dalaga, ngunit hindi ito takot ng isang taong nagkamali lang. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang takot para sa buhay ng iba. Agad na lumapit si Eduardo at marahang inalalayan si Mia para tumayo. Catherine, tama na yan. Sabi niya ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng babala. Aksidente lang ang nangyari. Aksidente tumawa si Catherine ng mapakla. Sinadya niya yan, Eduardo. Tingnan mo sirang-sira na ang gabi natin dahil sa inutil na yan. Sa tabi nila, lumapit din si Lourdes. Hindi tulad ni Eduardo ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Catherine. Nakatuon ito kay Mia na para bang nagtatanong. Hinawakan niya ang balikat ng nanginginig na dalaga, 1 kilos ng proteksyon. Ang kabaitan ng mag-ama ay nagbigay ng lakas ng loob kay Mia. Ang sakit ng sampal ay biglang nawala, napalitan ng isang desperadong katapangan. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon. Kung hindi siya magsasalita ngayon, baka wala nang bukas. Tumingin siya diretso kay Eduardo, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi na niya ito kayang itago. Hindi po aksidente ang lahat. Humihikbing, sabi ni Mia, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit malinaw. Itinuro niya ang baso na hawak pa rin ni Catherine kung saan may kaunti pang natitirang likido. Sa loob po ng basong yan, may lason. Ang salitang lason ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng selebrasyon. Ang mga bulungan ng mga bisita ay biglang naging malakas na hiyawan ng gulat. Ang ilan ay napaatras. Ang iba ay napatingin kay Catherine na para bang ito ay isang halimaw. Natawa si Catherine, isang tawang halos baliw. Anong sinasabi mo? Nababaliw ka na ba, Eduardo? Mahal, huwag kang maniwala sa kanya. Sinungaling siya. Gusto niya tayong sirain. Tumingin si Eduardo mula sa mukha ni Catherine na ngayon ay namumutla sa kabila ng makapal na makeup patungo sa desperadong mukha ni Mia na puno ng katapatan. Ang lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan ay biglang pumasok sa kanyang isipan, ang mga babala ng kanyang ina, ang pagbabago sa ugali ni Catherine, ang kakaibang pag-aalala ni Mia sa kanyang kinakain. Catherine, sabi ni Eduardo, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pagmamahal, kundi ng isang malamig at nakakapasong pagdududa. Anong ibig sabihin nito? Ang tanong ay hindi na nangangailangan ng sagot. Ang takot sa mga mata ni Catherine ay sapat ng kumpirmasyon. Nagsimula siyang mataranta, naghahanap ng paraan para makatakas sa sitwasyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, si Lourdes ang bumasag sa katahimikan. Kung kasinungalingan lang ang lahat. Sabi ni Lourdes, ang boses ay matatag at malakas para marinig ng lahat.
Bakit hindi natin ipasuri kung ano ang nasa loob ng basong yan? At habang hinihintay natin, bakit hindi rin natin tingnan kung ano ang laman ng maliit na bag na yan na hindi mo mabitawan buong gabi? Ang mga salita ni Lourdes ay parang isang hatol. Lahat ng mga mata ay napunta sa kumikinang na clutch bag na hawak ni Catherine, ang parehong bag kung saan kinuha ni Mia ang bote ng lason. Ang mukha ni Catherine ay biglang nawalan ng kulay na para bang nakakita siya ng multo. Ang perpektong gabi ay naging isang bangungot. Ang sampal na ibinigay ni Catherine kay Mia ay hindi lang isang sampal ng galit. Ito ang naging sampal na gumising sa katotohanan. Ang mga salita ni Lourdes ay binitin sa hangin na parang isang sentensya ng kamatayan. Ang atensyon ng lahat ay napunta sa maliit at kumikinang na clutch bag na hawak ni Catherine. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak dito na para bang iyon ang tanging bagay na pumipigil sa kanya mula sa pagguho. Kalokohan. Sigaw ni Catherine. Ang kanyang boses ay nagiging desperado. Hindi niyo pwedeng pakialaman ang personal kong gamit. Eduardo, sabihin mo sa kanila, asawa mo ako. Paano mo paniniwalaan ang isang hamak na katulong at ang nanay mong kailanmay hindi ako nagustuhan kaysa sa akin? Ngunit ang mga salita niya ay walang bigat. Ang tiwala ni Eduardo na minsan ay parang isang matibay na pader ay gumuho na. Ang nakikita niya ngayon ay hindi ang babaeng minahal niya, kundi isang estrangherong may madilim na sikreto. Kung wala kang itinatago, ibigay mo sa akin ng bag. Utos ni Eduardo ang boses ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa sakit at pagtataksil. Sa sandaling iyon si Adrian, na kanina patahimik sa isang sulok, ay biglang kumilos. Lumapit siya sinusubukang gampanan ang papel ng isang tagapamayapa. Eduardo pare, baka naman nagkakamali lang tayo. Let's not make a scene. Pag-usapan natin ito ng pribado. Ngunit hinarang siya ni Lourdes. Huwag kang makialam dito, lalaki. Matigas niyang sabi. Bahagi ka rin ng kasinungalingang ito. Doon na tuluyang nawala sa sarili si Catherine. Sa purong pagkataranta tumalikod siya at sinubukang tumakbo papalayo, papalabas ng mansyon. Habulin niyo siya. Huwag ninyong paalisin. Sigaw ni Eduardo sa kanyang mga security guard na nakaposte sa may pinto. Agad na kumilos ang dalawang malalaking lalaki. Madali nilang naabutan si Catherine bago pa man ito makarating sa pinto. Pumigla siya, sumisigaw. Nagwawala na parang isang mabangis na hayop na nakulong. Bitiwan ninyo ako, mga hayop. Wala kayong karapatan. Habang hawak siya ng mga gwardiya, lumapit si Eduardo. Walang sabi-sabi, marahas niyang inagaw ang clutch bag mula sa kanyang kamay. Ang pagpupumiglas ni Catherine ay lalo pang lumakas. Sa harap ng daan-daang nanonood na bisita, dinala ni Eduardo ang bag sa gitna ng salas at itinapon ang laman nito sa ibabaw ng isang mababang mesang gawa sa salamin. Isang malakas na kalansing ang narinig. Nang bumagsak ang mga gamit, isang mamahaling lipstick, ang susi ng kanyang kotse, isang salamin at ang kanyang telepono. At kasama ng mga ito, isang maliit na bagay, ang gumulong at huminto sa gitna ng mesa, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang maliit na bote na gawa sa salamin, may kaunti pang natitirang puting pulbos sa loob. Isang kolektibong hininga ng gulat ang narinig mula sa mga bisita. Ang ebidensya ay naroon malinaw at hindi maikakaila. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. At hindi lang po yan. Sabi ni Mia, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Ngunit ngayon ay may lakas na. Lumapit siya at mula sa bulsa ng kanyang uniforme, inilabas niya ang isang panyong puti. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob nito ay ang gintong cufflink na may inisyal na A. Nakita ko po ito sa ilalim ng kama sa master's bedroom isang umaga nang wala si Ma'am. Paliwanag ni Mia. Lahat ng mata ay napunta kay Adrian. Ang kanyang mukha ay kasing putla na ng isang papel. Automatiko niyang tiningnan ang dulo ng manggas ng kanyang tuksido. Ang isa ay may gintong cufflink. Ang isa ay wala.
Ang nawawalang kapares ay eksaktong katulad ng hawak ni Mia. Ang lahat ng pagdududa ay naglaho. Ang plano ay hindi lang kay Catherine. Silang dalawa ang may gawa. Tawagin ang pulis. Utos ni Eduardo sa kanyang head of security. Ang kanyang boses ay basag puno ng sakit na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Ang kanyang perpektong buhay, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang tiwala, lahat ay gumuho sa isang gabi. Si Catherine, na hawak pa rin ng mga gwardiya, ay biglang tumigil sa pagpupumiglas. Ang kanyang katawan ay nanlambot. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang blangkong pagtanggap sa kanyang pagkatalo. Tumingin siya kay Eduardo, hindi na may pagmamakaawa, kundi may malamig na pagkamuhi. Sana ininom mo na lang. Bulong niya ang mga salita ay puno ng lason na kasing bagsik ng pulbos sa bote. Nang marinig iyon ni Eduardo, isang bagay sa loob niya ang tuluyang nabasag. Ang huling hibla ng pagmamahal na natitira para sa babae ay naputol. Dumating ang mga pulis sa gitna ng kaguluhan. Ang mga bisita ay nagatrasan, nagbibigay daan sa mga awtoridad. Ang party na nagsimula bilang isang selebrasyon ng pag-ibig ay nagtapos bilang isang crime scene. Ang mga kumikinang na kamera ng mga event photographer ay napalitan ng malalamig na flash ng mga kamera ng pulis. Kinukuhanan ng litrato, ang ebidensya, ang natirang cocktail, ang bote ng lason, ang cufflink. "Ma'am, sir, sumama po kayo sa amin," sabi ng isang pulis kina Catherine at Adrian. Isang pulis ang lumapit kay Catherine at pinusasan ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Ang tunog ng pag-click ng posas ay isang final na hatol. Ang parehong tunog ay narinig ng posasan din si Adrian. Ang kanilang magagarang kasuotan ay naging isang malagim na contrast sa malamig na bakal na ngayon ay gumagapos sa kanila. Habang inilalabas sila ng mga pulis ang mga bulungan at paghuhusga ng mga bisita ay sumunod sa kanila. Ang kanilang perpektong mundo na binuo sa kasinungalingan at pagtataksil ay gumuho sa isang gabi sa harap mismo ng mga taong dati ay humahanga sa kanila. Ang kanilang pagbagsak ay kasing bilis at kasing bagsik ng lason na kanilang inihanda. Kinabukasan ng balita ay sumabog na parang isang bagyo. Ang iskandalo sa Villa de San Jose ay nasa lahat ng pahayagan telebisyon at social media. Bilyonaryong ginang at kasintahan arestado sa planong pagpatay sa asawa. Lason sa anibersaryo ang pagtataksil ni Catherine de San Jose, matapang nakasambahay bayani sa likod ng pagbubunyag. Ang mga larawan ni Catherine at Adrian na pinupusasan ang kanilang mga mukha ay balot ng gulat at kahihiyan ay naging viral. Ang kanilang perpektong mundo ay hindi lang gumuho, ito ay dinurog at isinaboy para pagpiestahan ng buong bansa. Ang kwento ay isang modernong trahedya ng kasakiman, pagnanasa at pagtataksil na kinain ng publiko. Sa loob ng mansyon ng katahimikan ay nakakabingi. Ang mga bulaklak mula sa party ay nagsisimula ng malanta. Ang mga bakas ng alak sa sahig ay naroon pa rin isang paalala ng gabing winasak ang lahat. Si Eduardo ay nakaupo mag-isa sa kanyang malawak na opisina, napapaligiran ng mga simbolo ng kanyang tagumpay na ngayon ay tila walang kahulugan. Ang sakit ng pagtataksil ay mas malalim at mas matagal kaysa sa epekto ng anumang lason. Ang kanyang puso ay wasak. Ngunit ang kanyang buhay ay ligtas. Ipinatawag niya si Mia. Pumasok ang dalaga sa opisina, nakayuko pa rin, may bakas pa rin ng takot at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang aasahan. "Maupo ka, Mia," sabi ni Eduardo. Ang boses ay pagod, ngunit sa unang pagkakataon, puno ng tunay na init. Hindi ito isang utos mula sa amo, kundi isang pakiusap mula sa isang tao. Sumunod si Mia, umupo sa silyang nasa harap ng malaking mesa ni Eduardo. Tinitigan siya ni Eduardo ng matagal. Sa dalagang ito na minsan niyang itinuring, na halos hindi nakikita, nakita niya ngayon ang isang pambihirang katapangan. "Hindi ko alam kung paano magsisimula," aminado niya. "Ang salitang salamat ay parang kulang na kulang para sa ginawa mo." Huminga siya ng malalim.
Iniligtas mo ang buhay ko, Mia. Utang ko sa'yo ang lahat. Sa kabila ng panganib, sa kabila ng maaari mong mawala, pinili mo ang tama. Ginawa ko lang po ang nararapat, sir. Mahinang sagot ni Mia, ang mga luha ng ginhawa ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi pagtatama ni Eduardo. Ginawa mo ang isang bagay na hindi kayang gawin ng marami. Sa mundong ito, na puno ng kasakiman, nagpakita ka ng integridad at iyon ay hindi mababayaran. Kinuha ni Eduardo ang kanyang checkbook. Nagsulat siya rito, pinirmahan at iniabot ang isang pirasong papel kay Mia. Hindi ito bayad, paliwanag niya. Ito ay isang pasasalamat. Tiningnan ni Mia ang tseke. Ang mga numero na nakasulat dito ay higit pa sa kanyang pinangarap sa buong buhay niya. Sapat na ito para sa operasyon ng kanyang ina. Sapat para makapagtayo sila ng maliit na bahay. Sapat para makapagsimulang muli si Leo. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay biglang gumaan. Ngunit may isa pang sinabi si Eduardo. Nakausap ko ang nanay ko. At may naisip kaming mas magandang paraan para tulungan ka at ang mga taong katulad mo. Kinuha niya ang isang folder. Magtatayo ako ng isang foundation, isang charity. Ipapangalan natin ito sa nanay mo, ang Rosario Foundation. Ang layunin nito ay tulungan ang mga mahihirap na pasyente na nangangailangan ng dialysis at iba pang mamahaling gamutan sa probinsya ninyo. At gusto kong ikaw ang mamahala dito. Natigilan si Mia. Mula sa isang simpleng kasambahay, binibigyan siya ng pagkakataong maging isang tagapamahala, isang pag-asa para sa iba. Pero sir, wala po akong alam dyan. Matututunan mo. Sabi ni Eduardo, isang maliit na ngiti ang unang beses na sumilay sa kanyang mga labi sa loob ng maraming araw. Kung kaya mong harapin ang asawa ko, kaya mong harapin ang kahit ano. Ako ang bahala sa mga abogado at sa pondo. Ang kailangan ko lang ay ang puso mo para sa pagtulong at alam kong meron kanyan. Makalipas ang isang linggo, lula ng isang van na ipinadala ni Eduardo, umuwi si Mia sa Laguna. Hindi na siya ang parehong babae na umalis ilang buwan na ang nakalipas. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot kundi ng determinasyon at pag-asa. Ang kanyang pag-uwi ay isang selebrasyon. Ang balita ng kanyang kabayanihan ay nauna na sa kanya. Sinalubong siya ng buong baryo. Ngunit ang pinakamahalagang sandali ay ang muling pagkikita nila ng kanyang pamilya. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang kapatid na si Leo. At sa maliit na paggamutan sa kanilang bayan, sa tabi ng kama ng kanyang ina, ipinakita niya ang magandang balita. Nanay, sabi niya habang hawak ang kamay ng ina, hindi na po natin kailangang mag-alala. Gagaling na po kayo. Umiyak si Aling Rosario, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na tuwa at pagmamalaki sa kanyang anak. Ang huling eksena ay hindi sa loob ng marangyang mansyon ng Maynila, kundi sa isang simpleng bukirin sa Laguna. Si Mia kasama ang kanyang magaling ng ina at si Leo ay nakatayo habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang ginintuang liwanag ay nagbibigay kulay sa kanilang mga mukhang sinubok ng hirap, ngunit pinatatag ng pag-ibig at katapatan. Nailigtas ni Mia ang buhay ng isang bilyonaryo. Ngunit ang mas mahalaga, nailigtas niya ang sarili niyang ina. At sa proseso natagpuan niya ang isang bagong layunin, isang bagong simula. Sa paglubog ng araw, alam niyang isang mas maliwanag na bukas ang naghihintay para sa kanila. Isang bukas na itinayo hindi sa yaman, kundi sa tibay ng isang pusong tumitibok para sa tama. Lumipas ang ilang linggo. Mula ng gabing iyon na yumanig sa mundo ng alta sosyedad. Ang dating marangyang Villa de San Jose ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Para kay Mia ang pagbabalik sa Laguna ay isang matamis na tagumpay. Ang operasyon ng kanyang ina ay naging matagumpay at ang unti-unting paggaling nito ay isang milagro na ipinagpapasalamat niya araw-araw. Ngunit ang tagumpay ay may dalang isang bagong pasanin, isang koronang hindi niya inasahan.
At ito ay mabigat. Ang Rosario Foundation ay opisyal nang naitatag at ang unang malaking donasyon mula kay Eduardo ay pumasok na sa bank account nito. Bigla si Mia, na dati ay nagbibilang lang ng sentimo para sa pamasahe, ay namamahala na ngayon ng milyon-milyong piso. Ang kanyang maliit na bahay ay naging pansamantalang opisina. Ang mga papeles ay nakatambak sa kanilang lumang mesa at ang telepono ay walang tigil sa pagring. Mia anak, baka kailangan mo nang magpahinga, sabi ni Aling Rosario isang hapon habang pinagmamasdan ang anak na nakasubsob sa mga dokumento. Okay lang po, Nay. Kailangan ko lang pong aralin itong mga permit. Sagot ni Mia, hindi inaalis ang tingin sa binabasa. Ang unang pagpupulong kasama ang mga naunang volunteer ay ginanap sa kanilang maliit na barangay hall. Karamihan ay masaya at handang tumulong. Ngunit habang ipinapaliwanag ni Mia ang mga plano, narinig niya ang mga bulungan mula sa isang grupo ng mga kababaihan sa likuran. Grabe no, biglang yaman, sabi ng isa. Swerte lang talaga. Sagot ng isa pa may halong inggit. Pero baka naman may milagrong ginawa yan sa Maynila, kaya sinuwerte. Ang mga salita ay tila maliliit na bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Nginitian niya lang sila, ngunit sa loob niya naramdaman niya ang kirot. Hindi nila alam ang takot na kanyang pinagdaanan, ang kahihiyang kanyang tiniis. Ang nakikita lang nila ay ang resulta, hindi ang sakripisyo. Samantala, sa Maynila, nagsisimula na ang legal na proseso. Ang balita ay patuloy na sinusubaybayan ng media. Si Eduardo ay tuluyan ng nagkulong sa kanyang mansyon. Tumigil na siyang pumasok sa opisina, hinahayaan ng kanyang mga pinagkakatiwalaang tao na magpatakbo ng negosyo. Ang mga araw niya ay ginugugol sa panonood ng mga lumang pelikula at pagtitig sa kawalan. Anak, kailangan mong lumabas. Kailangan mong harapin ang mundo. Sabi ni Lourdes isang araw nang dalawin niya ito. Dala niya ang paboritong pagkain ni Eduardo, ngunit halos hindi ito ginalaw. Anong mundo, ma? Mapait na sagot ni Eduardo. Ang mundo kung saan ang taong pinagkatiwalaan mo ng buong buhay mo ay handa kang patayin para sa pera. Ayoko nang makita ang mundong yan. Ang sakit ng pagtataksil ay isang lason na mas mabagal pumatay, ngunit mas sigurado. Sinisira nito ang kaluluwa bago ang katawan. Isang araw, nakatanggap si Mia ng isang tawag mula sa isang numerong hindi rehistrado. Isang formal na boses ng lalaki ang nagsalita. Miss Mia, ako si Attorney David, ang abogado ni Mr. Eduardo de San Jose. Tumatawag ako para ipaalam sa'yo na ikaw ang magiging star witness sa kasong isinampalaban kina Catherine de San Jose at Adrian. Kailangan naming makuha ang iyong opisyal na salaysay. Biglang bumalik ang lahat ng kaba. Ang pag-upo sa witness stand, ang pagharap muli kay Catherine, ang pagsagot sa mga tanong ng mga abogado. Ang lahat ng iyon ay isang bagong bundok na kailangan niyang akyatin. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa kanilang bayan, lalong umigting ang mga tsismis. Sa isang pagpupulong sa komunidad para pag-usapan ang mga unang benepisyaryo ng foundation, isang lalaki, isang malayong kamag-anak na matagal nang naiinggit sa kanila ang biglang tumayo. Isang tanong lang, Mia. Sabi nito, ang boses ay malakas at puno ng hamon. Saan ba talaga galing ang perang yan? Sigurado ba tayong malinis yan? At ikaw na dati ay isang katulong lang. Paano namin malalaman na kaya mong pamahalaan ang ganyang kalaking pera? Baka naman, sa bulsa mo lang mapunta ang lahat ng yan. Ang buong barangay hall ay natahimik. Lahat ng mata ay napunta kay Mia. Ito na ang sandaling kinatatakutan niya, ang direktang paghamon sa kanyang integridad. Huminga siya ng malalim. Ang dating Mia ay marahil yumuko na lang at umiyak. Ngunit ang bagong Mia na sinubok ng apoy ay hindi na ganoon. Tumayo siya, lumapit sa gitna at tinitigan ang bawat isa sa kanila. Salamat po sa tanong ninyo, Mang Lito. Simula niya ang boses ay kalmado ngunit matatag. Ang perang ito ay galing sa pasasalamat. Pasasalamat ng isang taong muntik ng mamatay
kung hindi dahil sa isang simpleng katulong na piniling gawin ang tama. Ikinuwento niya ang lahat, hindi nag-iwan ng detalye. Ang takot, ang kahihiyan, ang sampal, ang gabi ng party, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay boses ng isang taong walang itinatago. At tungkol sa kakayahan ko, pagpapatuloy niya, tama po kayo. Isa lang akong katulong, hindi ako nakatapos ng kolehiyo. Pero alam ko po kung ano ang pakiramdam ng maging mahirap. Alam ko ang pakiramdam ng manalangin gabi-gabi na sana may tumulong sa nanay mong nag-aagaw buhay. At iyon po ang kwalifikasyon ko. Ang pondong ito ay hindi sa akin. Ito ay para sa atin. At sisiguraduhin ko sa tulong ninyo na bawat sentimo nito ay mapupunta sa mga taong tunay na nangangailangan. Isang palakpakan ang nagsimula. Mahina. Sa una hanggang sa lumakas ito at napuno ang buong hall. Ang kanyang katapatan ay mas malakas kaysa sa anumang lason ng tsismis. Nakuha niya ang kanilang tiwala. Sa Maynila, isang sobre na may opisyal na selyo ang dumating sa mansyon. Isang subpwena. Ibinigay ito ng kasambahay kay Eduardo. Binuksan niya ito. Ito ay isang formal na utos mula sa korte na humarap siya bilang pangunahing biktima at testigo sa paglilitis. Tinitigan ni Eduardo ang papel. Ang pangalan ni Catherine ay nakasulat doon. Ang petsa ng paglilitis, ang araw na kailangan niyang harapin muli ang babaeng sumira sa kanya. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa papel, sapat na para lukutin ito. Ang laban ay hindi pa tapos. At sa ayaw niya at sa gusto kailangan niyang tumayo at labanan ito hanggang sa huli. Ang araw ng paglilitis ay dumating na may kasamang mabigat at kulay abong langit na para bang nakikiramay sa bigat ng mga pangyayaring magaganap. Ang loob ng korte ay siksikan. Ang bawat upuan ay okupado ng mga mamamahayag na may dalang mga kamera, mga usisero mula sa alta sosyedad at mga ordinaryong taong sumubaybay sa eskandalosong kwento. Ang hangin ay puno ng tensyon. Bawat bulong ay tila isang kislap na maaaring magpasimula ng apoy. Pumasok si Mia kasama si Attorney David. Nakasuot siya ng isang simpleng blusa at pantalon. Ang kanyang anyo ay isang malaking kaibahan sa karangyaan ng korte. Umupo siya sa harap na hanay, sa likod ng panig ng prosekusyon. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit sa kanyang kandungan. Ilang sandali pa pumasok si Eduardo kasama ang kanyang ina na si Lourdes. Ito ang unang beses na nagpakita siya sa publiko mula noong gabi ng party. Mas payat siya at may mga bagong guhit ng kalungkutan sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Tumango siya kay Mia, isang simpleng kilos ng pagkilala at suporta bago umupo sa kabilang dulo ng hanay. At pagkatapos pumasok ang akusado. Unang pumasok si Adrian, nakaposas ang kanyang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang blangkong pagtanggap sa kanyang kapalaran. Ngunit ang lahat ng mata ay napunta sa babaeng sumunod sa kanya. Si Catherine. Hindi na siya ang reyna ng sosyedad. Nakasuot siya ng uniforme ng preso. Ang kanyang mamahaling makeup ay wala na ipinapakita ang kanyang maputlang balat. Ang kanyang buhok ay nakatali lang ng simple. Sinadya ang kanyang itsura, isang itsura ng isang babaeng mahina, kawawa at nagkamali. Habang naglalakad siya, bahagya siyang umuubo na, para bang may sakit. Ito ay isang pagtatanghal at nagsimula na ang dula. Sinimulan ng abogado ni Catherine ang depensa sa pamamagitan ng pagpipinta ng isang larawan ng isang desperadong babae. Isang asawang napabayaan na kontrolado ng isang bilyonaryong asawa na mas inuuna ang negosyo kaysa sa kanya. Isang babaeng sa kanyang kahinaan ay naging biktima ng manipulasyon ng isang mapanlinlang na lalaki, si Adrian. Nang tawagin si Catherine sa witness stand, ang kanyang pag-arte ay perpekto. Umiiyak siya habang ikinukwento ang kanyang malungkot na buhay. Mahal ko si Eduardo. Humahagulgol niyang sabi, pero hindi niya ako nakikita. Para lang akong isa sa kanyang mga koleksyon, isang palamuti sa kanyang braso. Si Adrian,
Binigyan niya ako ng atensyon na matagal ko nang hinahanap. Itinanggi niyang may plano siyang pumatay. Ang lason daw ay ideya ni Adrian. Sabi niya, pampatulog lang daw iyon. Pagsisinungaling niya ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Para lang daw makatakas kami. Hindi ko alam. Hindi ko alam na nakamamatay pala yon. Diyos ko, hindi ko kayang pumatay ng tao. Ang ilang manunood ay nagsimulang magpakita ng awa. Ang kanyang pagganap ay epektibo. Pagkatapos si Mia ang tinawag, sa kanyang paglakad, patungo sa witness stand, naramdaman niya ang titig ng lahat, lalo na ang matatalim na mata ni Catherine. Huminga siya. Nang malalim inaalala ang mga payo ni Attorney David. Sabihin mo lang ang totoo. Kalmado at malinaw inilahad ni Mia ang lahat. Ang cufflink, ang pag-uusap na kanyang narinig, ang paghahanap sa internet, ang bote na itinago sa safe, ang mga pangyayari sa gabi ng party. Bawat detalye ay eksakto, bawat salita ay totoo. Hindi siya nagpadala sa mga paikot-ikot na tanong ng abogado ni Catherine. Paano namin malalaman na hindi ka lang gumagawa ng kwento para makuha ang simpatya ni Mr. De San Jose? Tanong ng abogado. Dahil wala po akong ibang interes, kundi ang katotohanan. Simpleng sagot ni Mia. Habang nagsasalita si Mia, nakatitig lang si Eduardo sa kanya. Nakikita niya hindi ang isang katulong, kundi ang isang babaeng may pambihirang lakas at dignidad. Ang kanyang patotoo, ang nagpapatibay, sa katotohanang pilit niyang tinatakasan. Ang rurok ng paglilitis ay ang paglalabas ng prosekusyon ng kanilang mga huling ebidensya. Mga text messages sa pagitan ni na Catherine at Adrian na nakuha mula sa telepono ng lalaki. Ang mga mensahe ay malinaw, walang duda. Adrian, nakuha mo na ba Catherine? Oo, it's perfect. Walang amoy? Adrian, sa anniversary para natural. Atake sa puso. Catherine, yes, after that it's just you and me. And all of this. Ang huling mensahe ay sinamahan pa ng isang larawan ng mansyon. Nang basahin ito ng malakas sa korte, nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Catherine. Ang kanyang pag-arte ay nabasag. Ang kanyang mga kasinungalingan ay gumuho. Doon na siya sumabog. Ang kanyang pagkukunwaring kahinaan ay naglaho na palitan ng isang purong walang halong galit. Tumayo siya, itinuro si Mia na pabalik na sa kanyang upuan. Ang kanyang boses ay isang sigaw na puno ng kamandag. Isang sigaw na narinig ng buong korte. Kasalanan mo to, ikaw. Dahil sa'yo nasira ang lahat mga agaw na probinsyana. Ang kanyang mga salita ay tumatalsik na parang lason. Pinlano mo ang lahat ng ito para makuha mo siya, para makuha mo ang pera niya. Sana namatay ka na lang. Ang buong korte ay natigilan. Ang mga gwardiya ay agad na lumapit para pakalmahin siya, ngunit huli na ang lahat. Ang maskara ay tuluyan ng nahulog. Ang tunay na Catherine, ang mamamatay tao, ang mapanlinlang ang puno ng galit, ay lumabas na sa wakas. Ang kanyang huling kasinungalingan ay ang sarili niyang pag-amin. Nagkatinginan si Eduardo at Mia mula sa magkabilang dulo ng silid. Walang salitang namagitan. Ang kailangan lang nilang gawin ngayon ay maghintay sa hatol na alam na nilang lahat kung ano ang kahihinatnan. Ang tunog ng gavel ng hukom na pumukpok para ideklarang magdedeliberasyon na ang hurado ay tila isang hudyat ang simula ng pagtatapos. Ang paghihintay sa hatol ay hindi nagtagal. Ang mga ebidensya ay napakalinaw at ang pagsabog ni Catherine sa loob ng korte ang nagsilbing huling pako sa kanyang kabaong. Nang bumalik ang mga hurado ang kanilang desisyon, ay nagkakaisa. Ang hukom, isang babaeng may matatag na mukha, ay tumingin kina Catherine at Adrian. Sa kasong People of the Philippines versus Catherine De San Jose and Adrian Alcantara, ang korteng ito ay naghahayag na kayo ay nagkasala, guilty beyond reasonable doubt, sa krimen na conspiracy to commit murder. Isang kolektibong buntong hininga ang naririnig sa buong korte. Dahil sa bigat ng inyong krimen, isang gawa ng sukdulang pagtataksil
at kasakiman kayo ay hinahatulan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkabilanggo ng walang karapatan sa parol. Ang tunog ng gavel ng hukom na pumukpok sa kahoy ay huling hudyat. Tapos na. Napaluhod si Catherine. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa isang tahimik na pagtangis. Ang lahat ng kanyang ambisyon at karangyaan ay nagtapos sa isang malamig na selda. Si Adrian naman ay napapikit na lang tinatanggap ang madilim na kinabukasang siya mismo ang gumawa. Habang inilalabas sila ng mga gwardiya, wala ng bakas ng pagiging reyna at hari sa kanilang mga itsura. Sila ay mga ordinaryong kriminal na haharap sa kanilang kaparusahan. Nang matapos ang lahat sa labas ng korte, nagkrus ang landas ni na Eduardo at Mia. Sa unang pagkakataon, walang tensyon, walang takot. Tanging isang tahimik na pag-unawa. "Salamat, Mia," sabi ni Eduardo. Ang mga salita ay simple, ngunit puno ng bigat. "Salamat sa lahat." Ngumiti lang si Mia. "Mag-ingat po kayo palagi, sir." Iyon na ang huli nilang pag-uusap sa loob ng maraming buwan. Makalipas ang 6 na buwan. Ang Rosario Foundation ay hindi na isang pangarap lamang. Isa na itong buhay na testimonya ng pag-asa sa maliit na bayan ng Laguna. Ang dating bakanteng lote sa tabi ng barangay hall ay isa ng maliit ngunit maayos na gusali. Sa loob, may mga staff na nag-aasikaso sa mga pasyenteng nangangailangan ng tulong para sa kanilang dialysis. Ang mga ngiti at pasasalamat ng mga pamilyang natulungan ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang yaman. Si Mia ay hindi na ang dating mahiyain na dalaga. May kumpiyansa na siya sa kanyang mga kilos, may awtoridad sa kanyang boses, ngunit nanatili ang kababaan ng kanyang loob. Siya ang puso ng foundation. Isang hapon, habang abala siya sa pag-a-approve ng mga bagong benepisyaryo, isang pamilyar, ngunit hindi na gaanong marangyang kotse ang tahimik na pumarada sa labas. Bumaba mula rito si Eduardo. Nagbago na rin siya. Wala na ang lungkot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang kalmadong kapayapaan. Ang kanyang mamahaling suit ay napalitan ng simpleng polo shirt at pantalon. Ngumiti siya nang makita si Mia na sumalubong sa kanya. "Sir Eduardo, napadalaw po kayo." Masayang bati ni Mia. "Eduardo na lang, Mia." Sabi niya, "Hindi na ako ang amo mo." Ipinasyal ni Mia si Eduardo sa buong pasilidad. Ipinakilala niya ito sa mga staff at sa ilang pasyente. Nakita ni Eduardo ang mga mukha ng mga taong natulungan ng kanyang pera. Narinig niya ang kanilang mga kwento ng pasasalamat. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang koneksyon na hindi kayang bilhin ng pera. Ang yaman niya ay nagkaroon ng tunay na kahulugan. Sa likod ng gusali, may isang maliit na espasyo kung saan nagsisimula silang magtanim ng isang hardin. May mga bagong puno ng gulay at mga bulaklak. Tumayo sila roon, pinagmamasdan ang mga bagong sibol na halaman. "Alam mo, Mia," pagsisimula ni Eduardo, ang tingin ay nasa malayo. "Iniligtas mo ang buhay ko. Akala ko, iyon na ang pinakamalaking bagay na nagawa mo para sa akin." Lumingon siya kay Mia at sa kanyang mga mata, may isang bagong liwanag. Pero higit pa roon, binigyan mo ulit ito ng kahulugan. Ipinaliwanag niya na sa loob ng 6 na buwan, ang pagtutok sa foundation, mula sa malayo ang pagbabasa ng mga ulat tungkol sa mga taong natutulungan, ang naging therapy niya. Ito ang nagturo sa kanya na may buhay pa pagkatapos ng pagtataksil, na may kabutihan pa sa mundo. "Hindi ko nahahanapin ang pag-ibig sa paraang alam ko noon," pag-amin niya. "Pero natagpuan ko ang isang bagay na mas mahalaga, isang layunin." May kinuha si Mia mula sa isang paso, isang maliit na punla ng puno ng kalamansi. "Gusto niyo po bang magtanim?" tanong niya. Ngumiti si Eduardo. Kinuha niya ang maliit na pala. Magkatabi silang gumawa ng butas sa lupa. Pagkatapos, sabay nilang inilagay ang punla sa lupa at tinabunan ito. Hindi ito isang eksena ng romansa. Walang mga matatamis na salita o mga pangako. Ito ay isang bagay na mas malalim.
Isang imahe ng dalawang taong sinubok ng tadhana na mula sa abo ng isang trahedya ay nagtatanim ngayon ng isang bagong bukas. Habang pinagmamasdan nila, ang maliit na puno na balang araw ay magbubunga at magbibigay ng lilim. Alam nilang pareho na ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ngunit ngayon, hindi na sila naglalakbay bilang amo at katulong o tagapagligtas at biktima. Sila ay mga kasosyo, mga tagapagtayo, mga nagtatanim ng pag-asa sa isang mundong minsan ay naging napakadilim. At iyon para sa kanilang dalawa ay higit pa sa sapat.